po ay lahat. Tapos po, sa mga story ng Panginoon po, na po na napili ko talaga yung ganda ng story na kasi po mas na intindihan ko siya, mas nalaman ko po siya, para rin po katutunan. At higit po na lahat, nagkapasalamat din po ako sa teacher ko namin kasi po sila po yung nagturo sa amin na makilala po ng story po Panginoon po. Sa mga experience niya, na-express niya yung mga natutunan niya dito sa Vacation Bible School. Punta naman tayo sa mga ating ate sa Wayfarers. Ayan, so sino sa ating Wayfarers? Ayun, si Leah Maker. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Leah May A. Fernando mula sa Wayfarer, ages 10 to 12. Na mag-share po ng aming karanasan ng BBS 2025. Nung ako po ay naimbitahan mula dito, ako po ay nakaramdam ng joy sa aking puso dahil po ay matututo muli ng salita ng Diyos na maaari ko i-share sa ibang tao tulad ng laging pinapaalala ng aking mga teacher na sila Ate Shai, Ate Bambi, at sila Ate Paula. Masasabi ko rin po maganda at memorable ang experience ko dito dahil matututo po ako makisalamuha sa ibang tao at natuto rin po ako gumalang at rumispeto sa mga nakakatanda. Maraming salamat po. Yun, thank you sa iyo, Beth. And sa next naman ay sa Sightseers. Ayan, sa Sightseers. Ayan. Isang testimony mula kay Journey ng Sightseers. Nung pumasok po ako dito sa church po, madami po ako natutunan tungkol po sa Diyos. Dahil po yung kila Ate Jen, Ate Alin po tapos kay Ate Janet. Thank you po na. Thank you, Journey. Yan, meron pa ba sa ating mga sightseers? And sa ating mga, Advent Wayfarers. Yun, si Sam. Yung nakapakinawan natin si Sam. Hello everyone, my name is Arlan. Nandito ko kayo ng ang mga nalalaman ko sa school. Dito sa Journey, Discovering God Miracles along the way. Salamat po
Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga bata. Magandang hapon. Ngayon din po sa ating po mga bisita, sa mga magulang, sa mga ate at kuya na narito. Magandang hapon din po sa ating po lahat. Yan ang po'y natutuwa dahil sa sabi ko nung opening namin ng Lunes, mag-enjoy lang sila sa kanilang gagawing pag-aaral dito po sa loob ng isang linggo na sana ma-discover nila yung mga kahangahangang ginawa ng ating pong Panginoon Diyos. Dahil ayon po sa tema po nila na nahango po sa awit, chapter 77 verse 14, na sabi nga po doon na ikaw ang Diyos na ang mga gaway tunay na kahangahanga, yung kadakilaan mo inahayag sa kanila, sa mga lahat ng nilikha. Kaya nga naman po, sa mga naging sharing ng mga bata sa iba't ibang level ng kanilang pong pag-aaral, yan, alam ko naman na marami silang natutunan, marami silang na-discover ng mga kahangahangang ginawa ng Panginoon. Yan, na ipamalas ko sa kanila na sa pamagitan nga po ng kanilang pong pag-aaral, yan ay alam ko na natuklasan nila. Di ba mga bata, alam ko natuklasan ninyo yung mga ginawang kahangahangan ng ating Panginoon. Amen po, mga bata. Yan, at sabi ko nga, kami bili lang sa kanila ng Lunes na i-enjoy lang nila yung kanila pong gagawing pag-aaral. Dapat meron silang matutunan ng mga salita ng ating Panginoon na itinuturo ng mga ate at kuya. Natututo rin sila ng sumayaw. At alam ko, natuto rin sila ng mga gumawa ng mga arts. Amen po mga kapatid, mga bata. Kaya at mamaya po, paparangalan po natin sila, ikilalanin po natin sila yung mga nagkamit ng mga best in memoirs, best in arts, best in ano pa. Kaya marami na silang matututunan o marami silang mga natutunan sa loob ng isang linggo. At sabi nga ng isang bata, sabi nga isang, hindi lang doon sa mga natutunan patungkol sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon, kundi alam ko nabusog din sila yung pagkain po nilang physical. Nabusog po ba yung mga bata sa merienda? Mamaya rin, meron po rin tayo ng merienda. Yung paborito ng mga bata. Ano po yun? Ano yung paborito ng mga bata? Spaghetti! Yan. Yan po, nais ko rin pong samantalahin yung pagkakataon kung na dito yung ating pong mga nanay, mga ate at kuya na kasama ng mga bata. Yun, alam ko naman na sa pamagitan ng salita ng Panginoon na binahagi o pinag-aralan ng inyong po mga anak. Yan. Nais lang din po namin samantalahin yung pagkakataon na sabi nga ay maging yung mga nanay o yung mga ate at kuya, tayo po, mga adult, na talagang mahal din po tayo ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo ron, mga kapatid? Yan, di ba? Sabi nga ay, hindi po aksidente ng inyong po mga anak o inyong po mga bata na narito, hindi po isang aksidente na sila po ay mapabilang dito nga po sa Vacation Bible School na to na ginagawa po ng aming pong Iglesia ng Great Commanding Christian Church. Every year po yan, iba-iba po yung tema na sinishare po namin. Yan, simula po nung itinatag po yung Great Commanding Christian Church noong taong 2000, year 2000. Kaya po sa darating pong May, first Sunday po ng May 4 is magkakaroon po kami ng church anniversary, 25th anniversary na po ng Iglesia po ng Great Commanding Christian Church. Yan, inimbitahan din po namin kayo. Nasusunod na linggo po yan. At sabi nga ay, ang layunin po kasi ng Vacation Bible School, kaya po ito ay ginagawa, sabi nga, vacation, bakasyon, mga bata sa eskwelahan. At sinasamantala rin naman yung mga pagkakataon na ituro ng mga simbahang Kristiyano yung salita ng Panginoon. Dito po sa aming po iglesia, yung ginagawa po yan sa halos 25 taon na po namin ginagawa. Dahil sa biyaya po ng Panginoon,
Yan, sabi nga, yung mga tao na, yung mga parang ang hirap. Subalit sabi nga, kasama namin yung Panginoon sa lahat ng ginagawa po namin na ito. Kasi sa mga merienda ko ng mga bata, nagko-contribution po kami para matugunan lang yung pang-merienda ng mga bata. Yan. Subalit sa taon po na ito, yung taon po na ito, ng 2025, napakadali po na kami po ay mag-meeting ng mga leaders. Yan, gusto ko lang ibalita sa inyo, mga bata, mga sa mga magulang, na nung kami po ay nag-meeting, nung pinag-usapan na po namin Congregation Bible School, ay talagang hindi po nagdalawang salita ni bawat leader ng iglesia po na ito na kanya-kanyang sagot ng mga kanya-kanyang po kaming toka o mga ipapamerienda. Yan, napakabuti po ng Panginoon sa buhay po ng mga teachers, may mga ginamit na nagsipagturo, yung aming po mga kabataan, kaya sa pahumunan nga po ng aming po kapatid na si Aisley. Yan, at talagang ginamit din po siya para po may sa katuparan niya po yung gawain po na ito. Yan, at sa mga ate at kuya, at sa mga magulang na narito ngayon, nais ko rin samantalahin na hindi lamang yung mga anak po ninyo, hindi lamang yung kung ano po, kaano-ano nyo man yung naandito, na sila po ay nakatanggap ng salita ng ating pong Panginoon. Nais ko lang po nga ibahagi po sa inyo na sabi nga ay tayo po bilang mga tao, tayo po ay nilalang ng Diyos na banal. Lahat po talagang tayo po ay nilalang ng Diyos na banal. Walang sabi nga ay walang magitan sa pagsasamahan po ng Diyos at ng tao. Kaya nga po ang tao ay hindi ginawa ng Diyos na parang bang isang robot. Yan, sabi nga ay ginawa po tayo, meron po tayong free will, meron po tayong sariling kagustuhan, meron po tayong sariling pagpili. Yan, dahil binigyan yung tao nga po, yung bawat isa ay binigyan po sa atin ng sariling pag-iisip at kalayaan nga po ng pagpili po natin kung ano ba yung ating pagpipiliin. Kaya nga sabi nga, ginamit yung tao sa kanya, ginagamit ng tao yung kanyang pong kalayaan, pinili niya marami, di po ba, na pinili nila na sumayin o hindi sumunod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang madaling bunga po nito, kung hindi po tayo sumunod sa layunin ng ating pong Panginoong Diyos, tayo po ay masasabi po natin tayo po ay nahiwalay sa ating pong Panginoong Diyos. Nagkaroon po ng pagkakasala yung tao at yung tao nga po isang makasalanan at yung Diyos na sinasabi po natin, siya po ay banal. Di po ba? Amin po ba tayo nun, mga nanay ito, mga kapwa ko magulang na naririto? Yan, kaya nga po, sinasabi po ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakarapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Masabasa po natin yan sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 23. Yan. Tayo po lahat, aminin man po natin o hindi. Di ba? Sabi nga ay, ang Panginoong Diyos lamang po ang ating pong ang Diyos o tao na naging perfecto. Wala po siyang kasalanan. Yan. Sa halika, siya yung tumubos ating pong mga kasalanan. Siya po yung napato sa krus. Siya po yung nagpata ng lahat ng hirap para po sa ating pong kasalanan. Para po tayo po ay kanya pong mailigtas. Yan, sabi nga, lahat tayo nagkasala, walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon. At sinasabi niya dito dun sa Romans chapter 6, verse 23, yan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Yan, kaya nga po, sabi nga, sinikap ng Diyos o sinikap ng tao na magagawa ng paraan upang siya nga po ay makabalik doon sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Ngunit, sabi nga ay, ano man yung kanyang pong gawin, o ano man po yung mga mabubuting bagay na kanyang pong ginagawa, ay talagang andun pa rin, likas pa rin sa tao yung mga kasalanan. At yung Diyos nga po, ito lamang po yung banal. Kaya nga po, meron po isang paraan para malutas ko yung sinurinet po na ito na yung tao ay mapahiwalay po doon sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung paraan? Ang paraan po
kundi yung krus na pinasan ng ating pong Panginoon. At si Kristo lamang ang tanging katugunan ng lahat ng suliranin na ito, lahat ng hiwalay po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Nang siya po ay mamatay sa krus, yan, binayaran niya yung ating pong mga kasalanan at ito po yung nagbukas sa atin para po tayo po ay mapalapit sa ating pong Panginoong Diyos o sa Diyos na banal. Yan nga po, diba? Saliwa pa po sa atin yung ating pong pinagdaanan ng Lenten season, yung sinasabi nga po natin na mahal na araw. Dumaan yung Biyernes Santo, yung Biyernes Santo hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Di po ba? Yung nakaraang linggo lang po yun. Kaya sabi nga ay, sa pamamagitan nga po, yung pagpapahirap, yung pagpapakasakit ng ating Panginoon, ang dahilan po nun is upang tubusin po tayo sa ating pong mga kasalanan. Talagang napakaganda po, napakasarap po na malaman po natin na mahal po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Kaya nga po sinasabi niya rin po doon sa aklat po ng unang Timoteo, chapter 2, verse 5, sapagkat iisa lamang ang Diyos at iisa lamang po yung ating pong pamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi yung ating pong Panginoon sa Kristo. Yan, sinasabi rin po doon sa aklat po ng 1, chapter 14, verse 6, sumagot si Jesus, yan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga po, sinasabi din po doon na talagang walang ibang tagapamagitan, walang ibang daan, kundi yung ating pong Panginoong Kristo. At sinasabi din po doon sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verse 8 and 9, dahil, sabi nga, sa kagandahan loob ng Diyos, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi po mula sa atin, hindi po mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga mabubuting gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yan. Kaya nga po, naglaan po ng Diyos ang tanging paraan, kailangan napiliin po ng tao. Ano po yung pagpili, ano po yung pagtugon po dito ng tao o ng bilang minamahal ng ating pong Panginoon. Ang tanging tugon lang po dito, yung tanggapin po natin si Kristo sa ating pong buhay. Yan, magtiwala po tayo kay Kristo Jesus at personal po natin siyang tanggapin. Yan, at sinasabi po din po sa aklat po ng Bayan, chapter 3, verse 20, nakatayo ko sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diring-diring naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Yan. Sabi nga ay, ang tanong, ikaw ba ay naririto sa panig ng taon, makasalanan, o ikaw ba ay nandito sa panig ng Diyos? Yan. Sa panig ng tao, ikaw ay makasalanan, ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay may kabiguan, ikaw ay may kawalan ng layunin sa buhay. At kung ikaw ay nandito sa panig ng Diyos, makakamtan mo ang kapatawaran, makakamtan mo ang kapayapaan, at ang masaganang buhay ay makakamtan mo rin. At yung higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Yan. Kaya po nasa atin po yung pagpili. At sinasabi niyo po sa aklat ng 1, chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkaloob na niya ng patang maging anak ng Diyos. Amen po? Sabi nga ay, pagpili po natin yung tanggapin o yung pagtanggap po natin sa ating Panginoon bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas ng ating buhay. Yan, ano yung kailangan mong gawin upang siya po ay ating pong matanggap o papasukin po natin siya sa ating pong mga puso. Unang-una, ang gagawin lang po natin is aaminin mo na ikaw ay makasalanan. Amen po ba ron? Yan, di ba? Sinabi natin kanina sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 23, ang lahat po ay makasalanan. Wala pong perfecto kundi yung ating pong Panginoong Diyos. At yung pangalawa po, nagagawin lang po natin, pagsisihan po natin yung ating pong mga nagawang kasalanan. At yung pangatlo po, paniwalaan po natin, manampalataya po tayo na si Jesus ay napako doon sa krus para po sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga po, at yung pang-apat na gagawin lang po natin, anyayahan mo sa iyong puso ang ating pong Panginoon at pumasok, bumawak sa buhay mo, yan tanggapin mo siya bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas
ng iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, kapwa ako mga magulang, mga bisita po namin, ngayong hapon po na ito, ako po ay naniniwala na dahil sa pagpayag ko rin sa inyong mga anak na matulungan po namin magsalita ng ating pong Panginoon. Kaya naman ako po ay nais na ma-share ko po sa inyo na yung pag-ibig po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, hinihiling ko po na magkaroon po tayo ng na-maintain na panalangin, yung panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoon. Dahil po kayo, nag-iunin po yung inuulo, umibig po tayo. Huwag po natin pansinin kung sino man po yung ating po nasa tabi o kung sino po yung nakakita po sa atin. Huwag po natin na ang Diyos, ikaw ang nakakakita sa iyo. Sumunod ka lamang sa panalangin na akin pong sasabihin. Repeat after me. Sipo, kung gusto niyo po na kayo po ay manalangin ng pagtanggap, po, ganito po yung ating pong gagawin. Panginoong Hesus, inaamin ko ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagtatawad. Naniniwala ako na si Kristo ay namatay para sa akin bilang kabayaran ng aking kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking puso at sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Sige po, kung po nananalangin, tunay ako Panginoon, maraming salamat sa mga nilalang niyo po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sumunod sa panalangin po na ito. Dalangin po namin nawa patuloy na yung mga salita niyo po, ang kanila po kahawawan, at ikaw po sa kanila po pupurihin, sasambahin, Panginoon, sa kanila po mga buhay. Dalangin po namin po, Panginoon, na sa kanila po ginawang pagtanggap sa inyo bilang Panginoon sa kanilang tagapagligtas ay mabago ang kanila pong buhay at ikaw po siyang kanila pong kilalanin palagi ng Panginoon na Panginoon ang tagapagligtas ng kanila pong buhay. Maraming salamat po at patuloy alam po namin na libo-libong anghel, Panginoon, ang nagagalak po, Panginoon, sa mga kaluluwa po na ito na tumanggap sa iyo bilang Panginoon sa kanilang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, at ikaw po siyang patuloy lumakila po, Panginoon, patuloy na magbigyan po namin ng kapurihan sa aming po mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dahil ulit, congratulations po sa inyong mga bata at sa mga magulang na narito at sa inyong pagpayag, sa inyong pagsuporta sa inyong pong mga anak at sa mga teachers na mga nagturo ay maraming salamat po sa loob ng isang linggo ng inyong sa sakripisyo para po may bahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Congratulations po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pastor Gabriel. And ayan, excited na ba kayo na i-present yung sinayaw nyo sa buong isang linggo? Yan, sisimulan po namin sa tourist, ages 6 below po. Yan. Makikita niyo po yung video yan, na mga ginawa po nila sa loob ng isang buong linggo. And mamaya po, yan, sasayaw naman sila.
was on your mind. And even through the darkest night, I can't deny you are here, so close to me. Your unfailing love is all I need. You gave it all to rescue me. Now I'm free. There's nothing more real to me, Lord. No, no one can go through your love. Now that I know that you're here with me, there's nothing more real to me, Lord. No, no one can go through your love. Now that I know that you're here with me, I'm gonna shout. I can't contain it. I'm gonna shout. Ating giving of certificates and awards, tinatawagan po yung teachers ko ng tourist. And naging si Pastor Gabriel mo para po sa giving of certificates and awards. And si Ate Case. And kung nandito po yung parent po nung bata, pwede po kayong, pwede nyo po samahan umakyat po yung mga anak nyo po para po mag-receive po ng certificates and awards. Congratulations sa ating
and si Ate Sandra Orias. Yan. Glory to God po sa buhay ng ating mga masisipag na teachers. And next po si Marco Livien Bermudo. And congratulations po. And next po si Micaela Belmonte. Yun, congratulations! And next po si Cassie Benitez. Wala si Cassie. And next si Alvia Ray Nakurol. Congratulations! And next po si Crystal Ann F. Makuroy. And next po si Asher Jairus Boo. And next po si Kaiden Makuroy. And next po si Ashley Grace Panganiba. Congratulations! Next po si Neil Ethan D. Corpus. And last but not the least, si Ryan De La Paz. Yay! Yan, meron pa pala. Siyempre, di natin pa rin kalimutan si Austin. Yan, sige, baba po tayo for group photo, yung mga teacher and pastor po, para po sa group photo. First honor, second honor, third honor, and Eagle Beaver Award, most attentive, best in arts, and best in music. Meron din pala most became. Yan. Yan, para po sa best in music ng tourist. Yan, ito po yung bata na talaga naman nakikita namin na sumusunod at talagang may indak sa katawan. Yan. Ang best in music po namin para sa boys ay si Marco Livien Bermudo.
si Cassandra Zabaya Benitez. And sa best tourist, si Ashley Grace Pamaniba.
tinatawagan ko po ang kanilang mga teachers, si Jenny Lee, May Cardenas, at si Marjorie Mahor. Si Ella Del Monte, third honor. And second honor, si Jerlyn Adrao. Ayan, diyan po ang mama nito. Jerlyn, diyan ang mama nito. And ang first honor, sino kaya? May hula ba kayo? Amy? Okay, ang first honor
Denise, Chloe, and Dennis. Next, si Journey S. Adrao. Next kay Journey, si Caitlin F. Benzer. Next, si Crescentine F. Benson. Next kay Crescentine, si Zoe and Denison. Next, si Raptisha Atara P. Villanueva. Next, si Shannon C. Austria. Next kay Shannon, si Marilyn A. Fernando. Next kay Marilyn, si Maria Althea Zia Macroy. Next kay Zia, si Althea Denise M. Matitia. Next kay Althea, si Yumi B. Ordonez. Ay, wala si Yumi. Si Mafe Cordero. Next kay Mafe, si Christopher F. Benzer. Next kay Christopher, si David, Paul David, si Silvestre. Next kay Paul David, si David P. Versosa. Next kay David, si Steven C. Austria. Next, si Nicolai B. Flores. And si Francis Lloyd B. Flores. And next, si King David P. Diwa. Yun, sige, palakpakan nga po natin ang ating mga slides. Yes. Okay. May-picture na ba? Doon sa harap. Taas. Okay, yung iba. Sige. Dito sa taas. Taas pa ba? O, dyan na lang. Sa taas, para kita. Sige, mag-press na naman na ba? Speakers para sa kanilang presentation. Yung title po ng song na sasayaw nila ay All I Wanna Do.
Nagaling ng ng Wayfarers. Yan. Para naman po sa giving ng ating certificates, yan. Mag-stay lang po dito yung ating mga teachers. Yan. Tinatawagan po si Daniela May de la Victoria. Nasusundan naman ni Jana Ebuen. Next, isa, Angela Laki. Susundan ni Yanela de los Santos. Tinatawagan din si Grisha May Macuroy. At tinatawagan naman si Milka May Del Monte. Next, si Liana Tejedor. Susundan ni Jet A. Adam. And next kay Jet, si Felix Daulat. Nasusundan ni Arjun Maculoy. Next kay Arjun, si Moises Cardinal. Next, si Lia May Fernando. Sunod is si Roa Lorraine Miranda. And next naman si Given Bersosa. Sunod kay Given si Maria Victoria
sige, picture muna. Energetic sumayaw. Sampo na agad dyan, please. Si Jonas Superades. Yan, para naman po sa ating Blessing Arts, tinatawagan ng ating mga kuya dito sa taas. Ayan, Blessing Arts, si Giancarlo Mahalay, at saka si Krisha May Mapuro. Most attentive sa wayfarers ay si John Christian Sagu. Most attentive. Ayan, para naman sa ating blessing memory verse, si Jonas Superades. Ayan, Jonah, dahil ikaw ang blessing memory verse, ayan, pwede mo ba kaming bigyan ng mag-recite ka ng isang verse na natutunan mo? Lucas 5 verse 10b. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao na salit na mga isda ang iyong huhulihin. Ayan, palakpakan naman natin si Auntie Jonah. Dako tayo sa third honor, si Nia May Fernando. Saan si Mama mo? Next, second honor, si Roa Lorraine Miranda. Congratulations. And ang ating first honor sa mga wayfarers ay si Jen Ail Adraw. At ang ating best wayfarers ay si... Sino kaya? Ako may mga nagtataas ng kamay. Ang ating best wayfarers ay si Georgia Edurice. Congratulations, Georgia. And dako na po tayo sa ating mga adventurers. Yan kayo po. Sige, bago yun, panoorin po natin yung inihandang video presentation. The journey, 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 the journey is Jesus.
Gino Orias. Ayan. Pero wala si Kuya Gino. Sige, dito tayo sa first honor. First honor, si Ria May Les Campo. At ang ating best adventurers, si Sancho Ro Daniel Reyes. Ayan. So, yan po yung mga batang may awards. So, sino ba dito yung nagugutom na? Naku, mamimiss ko yung mga merienda ng ating mga mami, mga inihanda ng nanay. Pero bago yun, sige, bigay ko muna yung mic kay Ate Nadine para ipag-pray ko yung food natin. Yan, sige, tayo mga bata. Yan, paano ba yung 5 steps natin ng praying? 1, Yuko, and Piket. Sige, pray tayo Tuloy nga, Lord, nagpupulit, nagpapasalamat po kami sa hapon. Salamat, Lord God, sa masasaya, Panginoon, na pangyayari ngayon. Tuloy nga, Lord, na patuloy na pagpalain mo po yung mga bata na ito, Panginoon, na nagsipag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita sa loob ng 5 araw. Tuloy nga, Lord, na hindi lang dito matapos, Lord, yung kanilang pagkilala sa iyo. Tuloy nga, Lord, na ito yung maging simula ng mas malalim pa po nilang relasyon sa iyo. And tunay, Lord, na dalangin namin yung pagkain sa hapon na doon na magsasaluhan namin. Nawalan maging kalakasan ito, Panginoon, ng aming mga pisikal na pangangatawan at magsilbi po itong lakas, Panginoon, sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga taong naghanda nito. Patuloy na ibalik po sa kanila yung siksik, bigat na gumungapaw na pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, na-enjoy po namin yung pagkain at maging yung fellowship po ng bawat isa. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. Amen. Yan, mga bata, upo lang tayo Yan, antayin natin yung mga food natin sa ating mga upuan. Yan, walang tatayo. Antayin natin yung food